Welcome ulit sa Kwentong Blue Shirt Podcast, and ako po si Krishna, and nandito po ang ating ka-blue shirt na si Eunice. For our 6th podcast, meron po tayong Adulting 101, Things I Wish I Knew Before Applying. Miss Eunice, meron ka bang masasabi about that? Yes. So actually, yung topic natin ngayon, disclaimer lang din na of course, hindi siya like general perspective. Mainly opinion natin siya since naging applicant din naman tayo once in our lives. Ayan. So, start na tayo? Yeah, let's go. Hindi natin dapat i-copy-paste yung mga pinagsasabi namin dito sa sarili ninyo. Like, kung ano lang yung mag-resonate, syempre, yun yung i-take natin and maging resourceful tayo sa iba pang paraan since para dyan naman tayo nabubuhay. Diba? So, unang-una, kailangan, bago tayo mag-apply, kailangan kilala natin yung mga sarili natin at ilista natin yun sa resume natin. So, ayun, mahalaga ang merong clear and concise resume para yung mga employers pag renew, meron silang glimpse of who you are and kung gaano ka professional sa line of work na pinili mo na partner. Yes, tama ka dyan. Actually kasi, I think, nung nag-aaral pa tayo, parang ang turo sa atin usually parang lahat ng kailangan, lahat ng pwede mong ilagay sa resume, ilagay mo. But, during nung nag-a-apply na kami, and also ngayon na nasa recruitment yung industry natin, actually, ilang details lang naman yung talagang importante. And hindi naman siya lahat tinitignan ni employers. So, mas importante na kung ano yung nag-a-align dun sa may job na ina-applyan mo, yun lang din yung ilalagay mo sa resume mo. Tama. Yes. So, since marami ring pinaprocess yung mga recruiters natin na mga aplikante, maganda po na clear and concise yung ina-applyan natin ay yun na po yung ilagay natin sa resumes natin. So, kung first time ka po, maganda na rin na yung mga related nating experience ay malagay natin doon. Syempre, para ma-impress natin yung recruiter. Another point siguro is yung college education does not guarantee immediate job. So, take note doon sa immediate. Kasi parang nung nag-aaral tayo, parang laging sinasabi na pag nakatapos ka ng college, parang guaranteed Na magkakatrabaho ka oo. na yan. Usually, yung mga parents, so very excited sila na, yung anak ko tapos na mag-college, magkakatrabaho yan. Na to, makakatulong na to. Pero siguro, kailangan din nating maintindihan yung market ng jobs since hindi naman lahat ng course ay merong immediate jobs na available, and also yung timing. Kasi before, naalala ko, wala pa kaming actual graduation, pero may mga friends na ako na may work na. And then, meron namang iba na it took them years para makahanap ng job. So, useful ang college education, syempre, pero hindi siya guaranteed na agad-agad makakahanap ka ng trabaho. Yun. So, given na meron tayong Blue Shirt mobile app, very open tayo sa mga blue-collared workers na hindi naman kailangan or nagre-require ng college education. So, might as well try it out sa mga skilled workers natin dyan. So, ayun. May mga opportunities talaga na lumalapit na kahit nakapagtapos ka man or experience ka, opportunities talaga na magmamatch sa'yo, no? So, ayun. May experience ka ba doon, partner? Yes. After graduation, ang dami kong jobs na in-applyan. Pero, iilan lang doon yung nag-reach out pabalik sa akin. And siguro meron akong isang interview na na-invite ako for that. Then, hindi ako natanggap. So, it's a normal process na hindi lahat ng opportunities na gusto mo ay makukuha mo. Yun. Yan. And pag nakatanggap ko na ng opportunity, Grab na, no? Oo. Parang hindi naman lahat
igagrab mo. Di ba? Parang matuto din tayong pumili nung the nung best. worth ng effort natin. Syempre, as job seekers din, minsan din nakakapagod na yung hanap ka ng hanap ng trabaho, tapos ayun. Lalo na kapag yung opportunity na lumapit ay alam mong hindi magsiserve sa'yo in the long run, or hindi siya sustainable in the ang offer. Mm-mm. So, kung hindi siya para sa inyo, o hindi sa tingin nyo, tulad ka na sinabi ni Chris na hindi siya sustainable, it's okay to say no. Ayan, or Negotiate. Yes. Ayan. So, yun. Alam natin yung worth natin din dapat, no, bago tayo mag-apply. Since yung skill set natin, yung mga experience natin, baon natin yan para sa mga further negotiations na pwedeng mangyari kapag may opportunity na lumapit sa atin. Also, I think isa to sa mga mali nating ginagawa pag first time applicants tayo, no? Yung nag-a-apply tayo agad sa malalayong lugar. Instead na mag-apply muna rin sa may malapit sa atin. Kasi actually, pangarap ko dati sa BGC talaga. Kasi, you know, gusto mo, diba? syempre, kapag may trabaho ka, may lifestyle ka rin. Yes. And yung pinaka place na ideal for that to happen is, yun nga, Makati, BGC. Ayala. Very commercial-centered yung area na yun. Kaya, maganda mag-enjoy ng both corporate and at the same time, yung lifestyle na, alam mo yun, medyo elevated sa usual na lifestyle mo nung college ka. Yung, dati, siomai rice ka lang. Pero ngayon, pag nagtrabaho kayo, itlog na lang. Pero nakakagalang kayo. Tama yan. So, diba? Okay lang itlog araw-araw ngayon habang nagwe-work. Pero kung nasa Makati ka naman, ang hirap. Parang every corner doon, puro kainan. Tapos, mga pricey. So, actually kasi from North kami. I'm from QC and Krishna's from further north. Yeah. So, just imagine yung biyahe mo kung sa BGC ka mag-work. Talagang nakakapulubi siya. Tapos considering yung traffic dito sa Metro Manila, kaya mas maigi talaga na if may opportunity malapit sa bahay nyo, or same city. Or kahit work from home. Actually, mas okay talaga ang work from home. Ideal. Yes. Sa medyo problematic talagang transport system. So, yun. Saves you time din and energy. Syempre, bukod yung energy mo sa pag-work tsaka yun sa pag-commute, magdadagdag, like over the top pa siya. Parang instead na magpahinga ka na, magko-commute ka pa. Ayan. So, yep, be wise pagdating sa location. And when it comes to learning naman, speaking of this pag-navigate ng lifestyle and yung mga gusto natin i-achieve once we reach yung first job offer or new job offers natin, marami tayong pwedeng matutunan online, no? So, itong mga to, para ma-navigate natin siya ng mabuti, pwede tayong mag-Google or pwede tayong mag-YouTube para alamin kung ano yung meron dun sa specific places or specific skills na i-require or hinahanap dun sa current workplace natin, no? So, very recommended to put that in practice since hindi lahat ay provided ng company, especially kung low resources yung company ninyo. Hindi guaranteed na yung magtuturo sa sarili. Hindi guaranteed na meron kayong paid training, meron kayong libreng trainer. Minsan kailangan mong maging sariling teacher ang self at ang internet. Tama. Actually, very useful yan mula sa bago ka palang mag-apply hanggang sa nagtatrabaho ka na. Pag before ka mag-apply, manood ka ng mga tips, interview tips, resume tips, mag-research ka. And pag nagtatrabaho ka na, katulad nga ng sinabi ni Chris na, yan, research ang sagot. Tuloy-tuloy lang ang paggamit ng internet. Yes.
Yes. So, ayun naman, given na very tech-savvy na ang mga tao, nire-recommend din natin, no, sa mga ka-blue shirt natin na bago sa adulting life, Bago sila mag-apply. pwede nating gamitin yung mga online job platforms Yes. natin. Katulad ng Blue shirt. tama. Actually, nag-apply din ako gamit yung isang popular na job platform. Less hassle kasi sa bahay lang ako apply. And then, online interview. So, yep. More time to prepare, hindi ka nababiyahe. So, bago kayo mag-apply, explore nyo rin yung mga platforms na pwede nyong gamitin. Isa na dyan yung blue shirt. Pwede kayong mag-apply into multiple opportunities para makahanap tayo ng iba't ibang mga companies, kung may opening man sila or na-fit sa ating qualifications. So, maganda siyang gamitin kasi it saves you time and resources sa pag-travel, na lalo na hindi ka naman guaranteed na ma-accept ka, ma-hire ka. Syempre, ikaw na lalo na sa mga first-time job seekers, feel ko karamihan sa mga yan, mga sinusubok talaga, may mga naka-experience na matatanggalan ka pa ng swelas bago ka umupo sa interview room, di ba? Yung heels, tatanggalan ng takong. So, yeah, explore nyo yung mga online job platforms para rin sa inyo. Let's take advantage sa internet. Ayan. So, speaking of online job platforms, ayan. So, ito yun naman yung mga available jobs. Nilalatagan na rin namin kayo dito sa podcast ng mga job openings natin. Yan. You may do so, apply sa aming application sa Google Play Store. Marami pa po yan sa ating job portal. So, pwede po nating tignan yan sa website and sa app. So, okay. So, ito po yung ilan sa mga jobs na available ngayon. So, meron tayong gardener sa Taguig City po yan. Multi-skilled technician sa Makati. Auto mechanic, Cainta, Rizal. Utility helper, Alaminos, Laguna po yan. Teppanyaki chef, Alaminos, Laguna din. So, itong sa Alaminos natin, they offer food and food allowance at saka accommodation. So, pwedeng stay in dyan. Also, we have accounting staff sa Ermita, Manila. Utility, Muntinlupa. Business development officer sa Alabang, Muntinlupa yan. Aircon technician sa Aberra, Quezon City, and project compliance manager sa Alabang yan. So, bukod dyan, nabanggit ni Ms. Chris na marami pa tayong available jobs sa ating Blue Shirt mobile app, or pwede nyo ring bisitahin ang ating website na www.blueshirt.work/jobs. Ayan. So, yan po, no, yung mga nasabi po nating mga job openings, feel free to apply. So, para naman po mag-apply, pwede nyo naman pong i-drop ang resume ninyo sa aming inbox o sa Google Form link na nasa caption ng ating podcast. And don't forget to download the Blue Shirt Stronger Together mobile app para po makahanap po tayo ng fit sa ating trabaho. So, ayun. And disclaimer lang po sa ating mga listeners na ang Blue Shirt PH ay hindi isang agency o manpower company. Kami ay isang mobile app na direktang nagko-connecta sa mga blue-collar skilled workers at sa mga employer na naghahanap ng mga manggagawa. Kami ay tulay lamang nila at wala sa amin yung desisyon po, no, kung matatanggap kayo o hindi. So, ayun. May opportunities, they may come or go, pero kami, nagbibigay lang kami, and it's your discernment po na mag-apply, and discernment naman po ni employer para po i-accept kayo or maybe give you some time, baka sa next job opening nila, pwede kayo. Ayan, so sana huwag tayong mangungulit, no? Sa ating FB page. Ayan, so umiiyak na ang aming social media specialist dahil ang dami nagtatanong ng kanilang
application status. Ayan, so hindi po kami ang may hawak niyan, si employer pa rin po. So, lagi niyan tatandaan, hindi kami agency or manpower company. So, yun naman po. Yun lamang po. Maraming Yes. salamat. Abangan niyo po yung next episode ng ating Gandang Blue Shirt Podcast. And, Ayan, bye! nagbo-blue siya. Bye-bye!